What's up mga langga? Good morning. Good morning. Natuntan na. Nasa adlaw, Father? Today is Saturday. Saturday pala. Kaya kasama ko si Papa ngayon mga langga. Hi, Papa. Hi. Yan, kasama ko si Papa at si Spings. Musta ko, no? Kumusta kayo? So, ba na gamay pa? So, kasama ko po si Papa at si Spings mga langga. Kasi po, kagagaling lang namin sa sa kabila ba? So, Tawid Sapa. So, kami doon. Nagpapasignal kami, mga langga. Tinignan ko kung meron tayong mga comments or merong views, yung ating mga vlog this past few days. So, nakikita nyo naman po, talagang nag-vlog tayo kahit ano po, kahit na ano na yung video namin. Tapos, nung nandun kami, nakita kami naman nagluluto ng saging. So, kanina po ay na naman kami na mainit ba? So, nagkape na kami. Tapos, may tinapay. Ngayon po ay nakakita kami ng saging. Banana Q mga langga. Si Insik naman po ay nandun sa likod. May ginagawa siya. Ayan mga langga, banana Q. So, ayan na pa, pagkuha pa. So, kain tayo nito mga langga, kahit paminsan-minsan lang naman tayo makakain nito, no? Father, Papa, at kuhan diri ka ng kuyog diri na ako. So ayan, good morning po mga langga, kain po tayo ng banana Q. Mainit-init pa po talaga to kasi inabangan ni Insik, sakto po kasi na kakahango lang ba nung unang luto, kaya inabangan ni Insik, tag ano pa to, tag 10 pesos. Mahal na, no? Sa una, ganito pa, 5 ran eh. Karon tag 5 ran sa una niya, duha ka buok niya. Karon sa tunga niya, jeez, mahal kaayo. Ang tama nga lang ka. Saging. Kain tayo mga langga. Ayan. Kaya mga langga, update lang po ako sa inyo. Kasi alam ko, marami po nag-aabang sa inyo ng update. So, diba, nung nagpa-check up kami, binigyan ako ng doktor ng 3 days medication. Tapos, kapag kapag daw hindi pa nawala yung sakit, within 3 pagkatapos ng medication ko, ay babalik po ako sa kanya. Kasi po, I don't know, i-check niya ulit. So, ayun nga. From day 1 up to day 3, napag-inom ko ng gamot, okay naman po siya. Kaya nga po, nakapag-upload tayo, nakapag-vlog tayo nakapag-upload po tayo ng mga videos, nakapag-gawa din tayo ng mga videos mga langga. Kasi nga po, medyo okay na yung sitwasyon, or medyo na okay na yung aking karamdaman. Ang kaso lang po talaga mga langga, akala ko talaga okay na. Kaya nga pero nung tapos yung medication ko after 3 days, sa pang ika-4 na araw, na kanang gikulbaan ko ba, or nakinakabahan ako kasi parang namamanhida naman yung yung dito ko, yung braso ko na naman, bumalik siya sa pamamanhid. So akala ko lang yun, parang siguro yun na yung na kanang papawala na siya, yung ganun, baka yun yung unti-unti na siyang mawawala. Pero kabaligtaran pala mga langga, nararamdaman ko unti-unti siyang bumabalik. Ba kanang mula sa pamamanhid ng braso ko, bumabalik na naman sa paakyat dito sa may liig ko. Hindi naman siya dito sa may batok, hindi sa batok mga langga. Itong buhok ko hindi siya sa batok, diri sa liig, sa right side ng liig ko, connecting dito sa aking sa aking braso. Tapos pakit sa ulo ko, masakit na yung dito ko, dito ang part na to, banda.
Na kaya yun, parang na ano ako, para akong na hadlock ba, natakot ako na baka bumalik na naman yung sakit kasi hindi biro yung sakit mga langga. Sa pang ikaapat na gabi, pang ikaapat na araw, wala na akong gamot. Kuan, kanang hindi ako nakatulog talaga. Kasi mafe-feel ko habang nakapikit ako, mafe-feel ko yung sakit sa ulo ko ba. May pintig-pintig hanggang dito sa aking leeg, dito sa ilalim ng aking tenga. May pintig-pintig siya. Hindi ako nakatulog ng maayos. Kaya napagdesisyon na namin insik na bumalik sa inyong sabi ng doktor. Bumalik kami nabukasan. Ayun. Chinek yung dosage. Chinek ulit. Tapos niresitahan na naman ako ng panibagong gamot. 3 klase pa rin ng gamot. Pang-4 yung vitamins. Sa buto. Buto ba yun? Oo. Tapos, bali 4 yung medication ko. Hindi na siya 3 days. 5 days na. Parang tinaasan yata yung dosage. Bala ko din na sa gabi, manguha kami ng dahon pa, no? Yung tanat ng Taipilo pa. Kung nakadahon na pwede na itong ano ba, haklap ito. Jimilina ko na. Jimilina. Kaya, siguro rin, ano mga langga, grabe bugno ka sa bukid. Grabe. Samo itong kadlawon. Yun nga, nakainom na naman ako ulit ng panibagong reseta kahapon. Matapos namin magpatingin. So, meron ako medication bago, nakainom na ako kahapon. Medyo nawala yung sakit kasi for the whole night, parang bumabalik lahat ba? Binta-bintahan na ganoon pa. Pero ang naiwan lang talaga, nawala na yung sakit dito sa liig ko. Sakit na sa kong nawala. Pero ang nagpabilin, ang kanig yung binhod sa kong bukton. Kanigid gabi, isus. Kagabi, akala ko, makatulog ako kay sayo gay minikuan. Nalipay ko nga, naka-upload ako ng maaga ba. Pagkahuman na itong kuan, ninyo kuan, katawa-katawa na ako dire. Paghigda na ako dito. Binhura na magit sa bukton. Mura siya, unta pag ang yan binhod pa kanang binhod nga kanang wa kay ma-feel kana bang mura pag binhod nga kanang bisag kusion di ka ka-feel kusion ka. Binhod siya pero sakit. Sakit siya nga binhod ba? Bantay ka na binhod sa imong tiilog kanang binhuron ka? Oo, nya dahil murag tusukon ina na ba? Murag sakit ngipon ka pa. Moto. Sigo gingon, lang sakitan binhura gid lang. Moto nga. Sige ko paano-ana ni Gary. Untuan ba? Wala pa. Sikog pa, massage ni Gary ba? Kaya makatabang man, di man kayo siya mo sakit, basta kaya kung magpunduran mo ko siya. Kani diri o, mura gig na ilaga lagi, magdagandagan lagi pa. Na diri, kaya bang mura siya kusog ba? Buburot siya diri. Yan, udagan diri o. Sambahan tata. Ito man namin ilaga siguro niya akong kuhan siguro. Namin magbutod-butod diri sa akong kuhan. Limatok lang. Uy, simba ko yung tandol na. Bakit kayo magkakasap ba? Kita lagi ko. Kaya yun mga langga, yun yung yung update sa sa aking pakiramdam. So hindi pa talaga siya totally healed. Hindi pa jud ako 100% na magaling. Kaya siguro din kasalanan ko na na bumalik mga langga kasi hindi kasi ako mga langga, hindi talaga ako mapakaliba kung naglaba kasi ako mga langga kanina kasi maawa man talaga ako kay insik mga langga. Oy, nayo siya yung palalabahin ko ba. Supposed to be pinagbabawalan talaga ako na mamuwersa. So bawal talaga na mag-alsa kog bugat or yung mga mabibigat na mga gawain. Bawal sa akin yun kasi nga puwersahan. Tapos bawal, okay lang siguro dito sa may kabila, sa may left. Right-handed ako. Lahat ng mga ginagawa natin. Kaya nga minsan sinasabi ko bakit pa sa right hand, yung right hand ko ay napaka gamit na gamit ba kasi right-handed tayo. Okay, kung left-handed tayo kaya di kayo magamit ang right, left-handed man tayo mga langaw, right-handed man tayo kaya kahit anong gawin ko, magmamap ako, ito talaga yung right hand, yung magwawalis, kahit magluluto, ito talaga yung gamit na gamit man niya. Kanang hindi naman din pwedeng hindi ako magluto kay kawawa naman yung makasama ko sa bahay kami.
sila papa, sila insik. Tapos, hindi ko din talaga makaya mga langga. Parang hindi talaga makaya ng puso na ko mga kita to na ako si insik kamang laba. Mluoy ko kay parang hindi trabaho ng lalaki ba na maglaba bitaw. Trabaho talaga kasi yun ng babae. Kaya, yun, nung medyo umuki ako, pag 3 araw ko ng pag-inom ng medication, kinabukasan, naglaba ako. Kaya siguro, bumalik ba, naglaba ako ng, hindi naman masyadong madami. Medyo madami-dami din, pero hindi yung katulad talaga ng laba ko na inubos ko lahat. Hindi ko inubos lahat. Inuna ko yung mga importante talaga kasi si insik po ay, alam nyo naman na namamasada. Tapos meron siyang mga damit ba na gaya ng mga jacket bitaw na pang pasada talaga na bawal sa gamit niya sa init ba. Maubusan, maawa naman ako na maubusan. Tapos baka mangamoy. Alam nyo naman ang habal-habal driver. Kailangan talaga pag habal-habal driver ka, mabango ka kay padol diri pakita im. So, hindi mo dai. Ang galang man naman ko. Ikaw papapao. Di na ko dai. Tiwas na ning Di na ko imo na. Di na. Kuman ako. Kailan? Kuman ako. Kamay ra tayo. Mo na dawan ako. Ayaw na talaga ni Papa, mga langga nahiya mo siya kauwaw So kaya yun mga langga. Yun yung pinaka-importante kong nilabhan, yung to mga jacket niya ba, yung pamasahero niyang jacket. Kaya pero di niya alam kasi ang sabi niya, siya yung maglalaba pagkarating niya. Luoy man ko na, nagbiyahe pa, tapos pagdating, maglaba pa, baka siya na naman yung magkasakit. Mas delikado mga langga kung si insik yung magkasakit, kay siya lang naman yung naghahanap buhay. Paano na lang kami, wala na kaming makain kung magkasakit pa siya. Kaya, yun, labhan ko talaga, mga mga sombrero niya, yung yung balaklava niya sa mukha, yung pamasahero nga. Tapos mga damit din namin na mga importante. Yun yung nilabhan ko. Sus, pagkatapos ko maglaba, parang namanhid na naman yung yung dito ko ba. Yun na hanggang tuloy-tuloy na. Hanggang sa kinahapunan, sumakit na yung dito ko. Hanggang sumakit na naman yung ulo ko. Tapos parang sumasakit na naman yung ngipin ko. Mga ganun ba. Connection siya ba. Bumalik na naman. Kaya yun, kinabukasan, paggabi, hindi ako nakatulog na maayos. Kanang kahit nakapikit ako ba, nafe-feel ko talaga yung parang gimok-gimok akong dito ba. Sakit talaga, sakit. Tapos yung kamay ko para siyang, alam niyo yung namamanhid yung pinupulikat kayo ba? Yung nakasteady lang yung mga paa nyo, tapos nung nyo na, mamanhid siya, namamasakit, mga ganun, para may tumutusok-tusok. Ganun yung nararamdaman ko. Kaya, mainit ulo ko minsan nga maano ko si insik, maglalis mi. Hindi naman maiwasan yun. Magkasagutan ba, pero hindi naman magtatagal mga langga. Magkasagutan lang sa mga na yan, pero maya-maya yan, lab-lab na naman. Kasi insik, ayaw din naman yun ng gulo. Iniintindi na dia din lang ako. Diwas na lang. Ha? Iniintindi niya lang din ako mga langga, kaya hirap talaga magkasakit. Kaya ngayon, parang nagsimula ako kahapon sa medication ko, kahapon ng tanghali, katapos namin magpa-check up, tapos hanggang sa gabi, ngayong umaga, medyo okay naman, pero yung naiwan lang talaga na masakit tong aking dito arm, right arm ko, painom ako insect, right arm ko mga langga, yun yung masakit. Tapos yun nga, hindi yun maiwasan na makabuhat ka ng gaya ng pagluluto. Hindi, naku, mahirap talaga mga langga. Kaya paminsan-minsan, mo talaga, masasabi mo talaga na totoo pala talaga yung sinasabi nila na kung pero itong sakit ko mga langga, hindi naman ito dahil abusado ako. Siguro nga, nung nagtrabaho ako, inom muna tayo. Yun nga, napasma ako kasi noon, trabaho ko noon ay tagaluto ako or cook ako ba sa isang karinderya. Tapos yung karinderya na pinagtatrabahuan ko, walang ibang worker. So dalawa lang kami, cook, tsaka yung cashier. Tapos yung cashier namin, nandun lang sa loob. Tapos ako naman na assistant or cook, yung tagaluto, nasa labas. So ako lahat
maglilinis sa labas, magluluto, mag-chop-chop ng mga ingredients. So hindi naman yun maliit lang na karinderya, marami yung ano nga, yung sa Carbon Market ako nagtatrabaho noon mga langga. So yung karinderya natin dili, hindi naman siya yun yung anong maliit ba. Maraming mga putahe. Minsan nga umaabot ng 15 na putahe sa isang araw. Iba't ibang putahe yun mga langga. So nung una, assistant pa lang ako doon. Mahilig na talaga ako magluto kasi nga mama ko mahilig magluto. Pero wala pa akong kalam-alam noon sa mga luto-luto ba. Pero alam nyo naman, practice makes perfect. So habang assistant muna ako ni Ate Dili noon, ng amo ko. Ako yung tagahiwa ng mga recados. Nag-oobserba din ako ng mga kung paano gawin, kung ano yung timpla, kung ano yung style niya, kung ano yung nakapagpapasarap. Yun yung inoobserbahan ko talaga para malaman ko kung ano talaga yung nakapagpapasarap sa ulam. Yun ba, yung mga idea bitaw. Kasi maraming magaling magluto mga langga, pero iba-iba yung technique ba. Tapos, nung natikman kong pagkain ni ate, masarap siya. Parang meron siyang secret ingredients ba. Kaya inaral ko mula dun sa sabaw, mga uta na simple, mga nilaga, mga ganun ba, bulalo or whatsoever, yung mga adobo, pansit, mga ganun. Naral ko yung mga simple lang naman na sa karinderya lang talaga. Tapos nung nakita ni ate na nung unang sahod ko nun 1.5 pa kasi assistant lang ako nun. Tapos hanggang nakita ni ate, pinaluto ako ng isang putahe hanggang sa na perfect ko naman, nagustuhan niya. Kaya tinitrain na niya ako. Tapos sakahan ang akong sweldo or pataasan yung sweldo ko. Kaya yun, since ako yung naging breadwinner nga, ako yung nagsuporta sa pamilya ko kasi namatay na kasi yung papa ko nun. Kaya sinikap po talaga mga langga na matutong magluto. Kaya mahal ko din yung pagluluto ba. Gusto ko din. Masaya ako pag nagluluto ako. So yun, sinikap ko, inaral ko hanggang sa nakaya ko na lahat yung mga menu ni ate. Alam ko na kung paano lutuin, kung ano yung gagawin hanggang sa nag-shift din kami sa dessert gaya ng biko, mga bingkang pinalutaw, mga bingkang pinaliki, mga ganun. So, yun, natutunan ko din yun sa kanya hanggang sa, yun na, paminsan-minsan na lang siya pumupunta sa tindahan, ako na yung nagluluto. So, kami na lang dalawa nung cashier, yung pamangkin niya, yung friend ko, pamangkin ng amo ko, siya yung cashier dun sa loob. Ako naman dito ang nagtatrabaho sa labas. So, yun nga, since wala kaming dishwasher, lalo na kapag maraming kumakain mga langga, tapos alam nyo naman na minsan mauubusan kami ng plato, so wala ko choice. Mula sa pagluluto, kailangan ko talagang maghugas ng plato, tapos yung pinaglutuan ko, ako din yung maghuhugas, tapos gagamitin ko na naman yung kawali na yun, yung kaldero na yun. Wala talagang choice, kaya wala man kaming dishwasher. Meron sana, kaso umalis, kaya nag-asawa ba? Ayun, ganun ba? I don't know kung anong nangyari, basta umalis din siya. Kaya, maghanap sana kami ng dishwasher, wala man, hindi naman naghanap si ate. Nakita siguro niya, nakaya na ko ba, pero hindi niya inisip na delikado yung sitwasyon ko, yung kalusugan. Kaya, yung mga ganun na trabaho, araw, yun mga langga. Tapos, mag-start ako magluto ng mga alas 4 ng madaling araw. Tapos, matapos ako ng mga alas 10 ng umaga. Ako kasi mga langga, kapag nagluluto ako, ayoko nang isahan bitaw bultuhan na linis. Yun bang, saka na lang ako maglilinis kapag tapos na lahat. Ayoko nang ganun, gusto ko, pagkatapos ng isang putahe, linis na naman ako. Tapos panibagong, recados, panibagong putahe na naman. Tapos pagkatapos nun, linis na naman ako. Para, pagkatapos ko ng mga hanggang sa huling putahe, kasi yung hinuhuli ko, yung mga fried, gaya ng longganisa, or minsan yun yung inuuna ko, depende yun. So kapag medyo maaga pa ako matapos, yun yung hinuhuli ko. Pero minsan pinagsabay-sabay ko na lang talaga. Tapos yung gamit namin sa pagluluto, hindi gasol, uling mga langga. Kaya napakainit, nasa labas ako nagluluto, tapos uling. Kailangan ko pang, kapag naubos na yung baga, kailangan ko pang hanguin yung malaking kaldero, lalagyan na naman ng uling. Tapos ibabalik na naman. Ilang beses ang napaso na ilang mga paso sa katawan ko yung tiniis ko para lang talaga yun
makapag-survive ba, trabaho, makaano. Hanggang sa umabot ng 5,000 yung aking sahod. So, naging 5,000 yung sahod ko. Kasi, pag kinhapunan, mga alas 2 hanggang sa alas 3 ng hapon, mga 2 or 3 ng hapon, maglalako ako ng puto. Kasi pagkatapos ko ng mga alas 10:30, tapos na yung trabaho ko sa, pagluluto ko sa ulam, isusunod ko naman yung pag-intindi ng gaya ng bingkang pinalutaw, mga ganon. Yun bang ubi na bingka ba na may liki, bitaw? Yung ganon na may cheese sa ibabaw. Ay, ini-steam ba? Kasi kailangan nun ng bigas. Tapos, bigas, kailangan mo pang kanang humulan bitong tubig niya. Mga after 1 hour, to 30 minutes to 1 hour, kailangan mo nang hanguin, tapos bili din ako ng nyog, ilalagay doon sa bigas, tapos ipapagiling pa yun. Ipagiling mo ba para madugmok to siya, yun yung gagawin mong pagkatapos pagiling, lagyan naman ng color like violet or anong gusto, ube or puti lang, tapos lagyan mo ng pampatubo. Tapos kapag medyo umalsa na siya, yun na, mag-start na ako magluto. So habang nagpapatubo ako, hihintay ako na tumubo yung aking ginawang mixture, mga langga, nagpapainit na ako ng tubig sa steamer. So, doon pa rin ako magluluto sa uling. Doon pa rin kailangan talaga siyang ng bantayan, kasi pag naubos yung tubig, baka masira yung lutuan ba, patay ako sa amo ko. So, yun, kailangan talagang check-in agad, check-in, tapos kapag medyo mubukan na or maluto na, kasi hindi mo kasi siya pwede hanguin talaga yung bingka na hindi pa luto, kay mo pilit nito siya sa imuhang putuputuhan. So, kailangan siya i-check. Kailangan mo talagang matuto. Kaya kung hindi ka marunong, piligro, mapanos ang imong puto, ikaw yung pagbayari ng amo. Kaya yun, natutunan ko yun lahat, mga langga. Kaya, after 1 taon at kalahati, kasi umabot ako noon ng halos 3 taon sa kanila. 3 taon talaga siguro yun. Umabot ako ng 3 taon. Ilang Pasko at saka New Year yung inabot ko dun sa kanila. Pero nung unang taon at kalahati, doon ako nagkasakit ng pasma ba? Pasmas kusog siguro, dahil daw sabi ng doktor noon din, dahil daw sa pagluluto ko, tapos mabasa yung kamay ko. Kaya hindi talaga pwede yun, mga langga. Kayo dyan, sa mga mahilig magluto or sa mga may mga karinderya dyan, hindi talaga pwede na kapag galing ka sa mainit, tapos maghugas ka ng malamig na tubig. Bawal talaga yun, mga langga. Kasi napapasma kasi mainit yung katawan mo nagluluto ka. Tapos biglang maanuhan ng malamig, pasmado talaga yung labas. Kaya yun yung nangyari. Na na standby ako sa bahay nila Ate Dil, hindi ako nakapagtrabaho ng 1 linggo. Kasi hindi ko magalaw yung right hand ko noon. Kasi noon nagluluto ako ng bingka. Yung bingka naman na niluto namin, hindi siya pinalutaw, para siyang hinudno ba? Kuan siya kanang gawa sa uling. Yun bang bigas pa rin siya kanang malagkit pa rin siya, pero niluto siya sa yun bang may baga sa ilalim, may baga sa ibabaw, yung ganun. Bagong namin yung recipe ni ate. Tapos naulanan ako ba, mga langga? Naulanan. Kaya after 2 days siguro nun, wala, hindi ako makatayo. Kasi itong right hand ko, hindi ko magalaw. Kahit tabo nga, maligo, hindi ko kaya maligo ng yung tabo. Hindi ko talaga kaya, kasi walang lakas tong kamay ko. Kaya, ang ginawa ni ate, tinawag si mama. Pinapunta si mama dun sa bahay nila. So, doon naman ako nag-stay-in, kasi ako nun, ako parang nalagaan ako ni mama noon ng mga ilang araw, mga 1 linggo talaga yun. Kasi kahit sa pagligo, hindi nga ako sa pagligo, kay alam niyo naman, right-handed tayo. So lahat ng mga gawain natin sa right hand natin inaasa. Left hand, mahirap talaga. Kaya yun yung yung basehan ko na parang doon nagsimula yung ganito ko. Kasi pagkatapos noon, napacheck ako doon, tapos nakainom ako ng gamot, tapos naging okay na ng mga ilang tapos paminsan-minsan bumabalik siya, pero hindi ko na lang inintindi hanggang nung nag-security guard na ako, bumalik siya. Tapos matagal din bago bumalik ngayon. I don't know, siguro na-trigger siya. Kasi iniisip ko din yung naka-trigger, bitaw na ni pa.
naka-trigger mo tanani akong kani. Katos ang atong nilubuay, pinaksi ice mais ba? Pinangusugay bitaw. Unya gibawalan biya ko ani nga mangusog. Ug ayo gyud nga kanang consistent nga pangusog. Nya pila biya to kasi mana na tong nilubuay, mais, pila ka kilong mais atong gilubo ato. Sa sige hubagan postot. Daghan yung sakit atong nakuha na eh. Nabit na nag-comment na baka dahil sa mais na gilubo ninyo kay kanang kailangan biya nimo ng puwersa ug maglubo tag mais mo tong ana-ana siguro. Na mangani ko kay naka ana-ana ra ko ato. Sus pero hindi talaga mga langga. Kaya yun, parang nagsasuffer talaga ako nito pero hopefully no, ito na yung kanang maano na ako ba magagaling na talaga ako nito. Kay after ng 5 days medication titingnan ko kung kung magiging okay na ba, tapos itatry ko talaga na hindi ako mag-alsa ng mabigat. So pinagalitan ako ni Insik kasi bakit ba ako naglaba, pinintindi ko naman sa kanya kaya sinabi niya siya na lang daw munang everyday na lang daw kami maglalaba pagkatapos ng maligo. Kaya yun, hindi naman pwede kay luoy biya kayo mamasahiro niya kung pwede. Sus, hirap talaga mga langga pero sagdi lang, ganun talaga ang buhay man. So mag lang tayo, dito naman din si Papa, hindi naman din kami pinabayaan po ni Papa, so tulong-tulong naman kami. Si Papa nga yung tagaluto ng namin, kanin, ako sa ulam, pero minsan-minsan sila na lang din kay kagabi nga nagprito ako, si Insik na lang yung pinatapos ko kasi sobrang talaga kanang manhid yung kamay ko. Kaya yun. So hopefully sana patuloy pa rin kayong ipag-pray ako na sana gagaling na talaga ako kaya mahirap mga langga ng sus okay lang na mahirap tayo ba basta wala lang tayong dinaramdam na sakit kasi kapag may sakit tayo mga langga na ko talaga na para imo bitong matandi gyud sa wa kay sakit. Hindot kayo, masarap yung pakiramdam, marami kang ideas na pumapasok sa isip mo kung ano yung gagawin para kanang makahanap ng content. Pero kapag may dinaramdam ka mga langga, mula kahapon nga, iniisip ako ano yung iko-content ko. Tapos, wala talaga pumapasok sa isip ko. Kaya nasa isip ko man, ang sakit raman sa akong bukton. So, yun, mahirap talaga. Kaya, yung sinasabi ninyo na, yung mga payo ninyo na, mahirap talagang magkasakit. Mahirap talaga. So, yun, kailangan nating mag-ingat lagi sa ating mga pangangatawan. So, kasi noon, pwede naman siguro ako noon na magreklamo sa amo ko na kailangan may dishwasher. Pero, kasi kapag maglagay kami ng dishwasher mga langga, baka, natakot ako ba, baka kuhaan bito ako sweldo? Baka kanang, kuhaan bito pa, kanang, at sa una, kung mangita taog tihugas, ang wakuhaan ako sweldo. Nya kay sweldo atos tihugas. Yo kasayang naman sa taon niya. Ako nagsuporta, ako kasi yung nagsuporta akong mama niya. Noong mga panahon na yun mga langga, may binabayaran kaming utang noon kasi nung nag-ospital si Papa nako bago namatay, tapos nung namatay siya, basta nagkautang-utang kami noon. Alam niyo naman na pag namatayan ka, tapos wala kang ipon, wala kang pera, mangutang-utang ka talaga. Kaya, ayun, napilitan talaga akong matuto ng ng mga trabaho na hindi ko akalain na magawa ko pala. Kasi noon, nung buhay pa yung Papa ko, prinsesa man ako Hindi nga ako marunong magluto ng kanin mga langga. Marunong ako magluto ng kanin. Nung nagtrabaho na ako, kaya nga, minsan sinisisi ko sa mama kay, susma, kung tinitrain mo sana ako noon sa bata pa ako na magluto, hindi na sana ako mahirapan ngayon. Kay nung unang trabaho ko, maski paglutong ka noon mga langga, hirapan talaga ako. Pinagtatawanan pa ako ni ate, yung amo ko. Pero alam nyo naman na willing tayong matuto basta kinakailangan o kapag pamilya na yung usapan. Kaya yun, natuto talaga ako lahat. Hindi ko akalain na marunong ako magluto. Kaya hanggang ngayon, nadadala ko pa rin naman yung yung natutunan ko. Kaya papasalamat din ako dun sa amo ko kasi talagang tinuruan niya ako ng mga techniques kung paano mapasarap yung ulam, kung paano yung simpleng ulam ay magiging masarap. Yung ganun ba? Kaya yun. Pero ayun na yung pangatawan natin, yung ating sitwasyon parang apektuhan din. Kaya mag-pray na lang tayo na okay na ang lahat mga langga.
Kaya yung ano ko lang talaga sa inyo, patuloy na suporta, patuloy na panunood kasi nalungkot ako mga langga kay tiningnan ko yung dashboard namin. Pabuti pa nung mga unang videos namin, umabot ng 600, mga 800. Ngayon, 400 naman tao na itong views. Parang gamaya yung taong views ko wala, makasweldo, baka yung taon-taan, 400, 300 kapin, yung pila ka oras na, 2 ka adlaw, wala, Nalungkot ba ako, pero bahala na. Sinasabi ko na, bahala Wa pa, November 22. Sunod buwan, December na. Kaya, nakaingon ko ba yung wala, So, bukas sana, sahuran, tigsildo sana sa YouTube, bukas, 23. So, wala man tayo, di wala pa din. So, ano lang tayo, bahala, kunti lang yung manood, basta importante na, huwag po kayo mag-skip ng ads. Yun lang talaga mga langga. Kaya medyo mataas na itong aking video, hanggang dito na lang po muna. And see you on the next video mga langga. Maraming salamat sa inyo, and please pray for me. And mag-ingatin po kayong lahat. Salamat po at mahal na mahal ko po kayo. Bye-bye.